Ako muna po ang uupo for Kuya Popoy dahil siya nga po ay taga Marikina din, ano? Sa mga hindi nakakaalam, so alam naman natin na talagang ngayon kasama po ang Marikina sa mga binabayo nitong si Karina. Pero mga kapatid, meron po muna tayo makakausap para malaman natin hanggang kailan pa ba natin mararanasan itong matinding pag-ulan po na mayroon tayo ngayon dito sa Metro Manila. Ang ating kapatid po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Veronica? Magandang umaga din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga ay etong si Emong, yung kanyang sentro ay huling namataan na nasa may layong 345 kilometers north-northeast na Itbayat, Batanes. Kanina yung alas 10 ng umaga. Nagtatagla ito ng lakas na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 205 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilaga-Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa may Batanes, Signal number 1 naman sa may Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion ng Ilocos Norte. Dahil nga din dito kay Karina, asahan natin 50 to 100 millimeters of rain sa Batanes at sa may Babuyan Islands. And also, asahan din natin yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon area kung saan meron nga tayong weather advisory. Meron din tayong nakataas na gale warning nilabas kaninang 11 a.m. sa Batanes, sa may northern portion ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands at ang northern seaboard din ng Ilocos Norte. Posibleng lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning or afternoon. At yan po munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, Tagulat. Veronica? Yes po. Yes, oo. Ma'am Veronica, ito pong ganitong klase ng malakas na pag-ulan hanggang mamayang gabi o bukas pa ng umaga natin maaasahan ito? Inaasahan pa rin natin, bukas maulan pa rin. Oo. Opo. Etong, Yes po. sige po, diretso po. Opo, and then inaasahan nga natin maulan, malalakas pa rin. Posible pa rin yung mga malalakas na pag-ulan by tomorrow. And by Friday, although maulan pa rin, hindi na kasing lakas ng Monday to Thursday. Oo, pero ito ba ay may posibilidad na kumbaga mag-iba ang tahak nitong si Karina o talagang the entire day until tomorrow morning ganito kalalakas na pag-ulan ang talagang mararanasan natin? So, although kasi yung ulan na nararanasan natin dahil sa habagat sa may southwest monsoon. So sa mga susunod na oras, ganito pa nga rin yung inaasahan natin kahit kasi mag-iba ng konti yung track nitong si Karina, yung southwest monsoon, sure pa rin na, or malaki pa rin yung chance na tumama, na maramdaman pa rin natin kaya malalakas pa nga rin yung mga paulan. So Friday morning pagaganda ang panahon? Friday, around Friday, maulan pa rin pero hindi na ganito kasing lalakas ng Monday to Thursday, improving weather by Saturday. Oo, pero meron ba tayong ina-expect na susunod pang bagyo kung sakali man? Huwag naman sana, pero para lang makapaghanda yung mga kapatid natin na nakatutok ngayon. So ngayon wala naman tayong nakikita iba pang bagyo sa loob or malapit sa ating PAR maliban dito kay Karina. Ayan, maraming salamat Mukhang busy rin kayo dyan sa Pag-asa. Thank you so much. Ang ating nga pong kasamahan dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Agency, Veronica Torres. So ayan, malinaw na malinaw mga kapatid. Huwag kayong lalabas ng bahay. Buong araw po mag-uulan. Buong araw natin mararanasan ito hanggang bukas pa daw po yan. At mukhang Friday gaganda ang panahon pero may manaka-naka pa ring pag-ulan. Pero ito nga kanina napag-uusapan po natin yung ang bait naman ito ni Yotis, ang sarawikis. Ganyan-ganyan mga lalaking gusto ko eh. Wag mo akong masyadong pinapa-fall, no? Grabe to si Idol Lord eh. Kaya di ako nagtataka, ang gaganda talaga ng mga ginawa nito. Ay, sorry. Ito, ginugulo. Kasi bigla po siyang nagsulat sa iPad niya. Nakita niya kasi ako dito, aligaga, nahihirapan. Char! Nahihirapan. Nakita niya kasi parang namayat ako dun sa ilang minuto na di ako kumain. So nag-aalok si Idol Lord de Vera ng sandwich. Yan, sandwich. Importante yan, lalo sa mga ganitong panahon. Sana yung mga stranded sa NLEX may sandwich. Pero nakikita ko sa mga videos ngayon online, meron tayong mga kapatid na naghahanap ng mapagkakakitaan. Yun ang ginawa nilang hanap buhay ngayon. Yung mga stranded na sasakyan sa NLEX, binentahan ng mga sandwich at kung ano-ano pang pampatanggal, pampalipas ng gutom. So ngayon nga po parang isang malaking parking lot daw ang North Luzon Expressway dahil pa rin po sa baha. Meron po ako mismong kaibigan, 7:30 ng umaga pa nandyan, hanggang ngayon nandyan pa rin. Pabagyo siya eh. Friend, kamusta ka?
Sana okay ka dyan, ha? Sana okay po kayong lahat dyan sa NLEX. Pero nagbukas na daw po ng U-turn slot ang NLEX para sa mga motorista na gustong bumalik, pabalintawak, pa EDSA po. Umapaw na rin ang Tulyahan River, kaya bahang-baha na rin po sa mga barangay sa paligid niyan. Para po sa mga gustong magpa-rescue, bigyan natin ng oras na basahin itong mga mensahe ng mga kapatid natin. Naawa po ako, may bata daw po kasi na nasa third floor. Saang area to? Kaya lang walang area eh. Sa Novaliches, sa Quezon City. O ito po, bigay namin yung address para po sa mga malapit sa area. Baka pwede lang po natin matulungan ito. Number 88, Santa Isabel, corner ng St. Martin, Novaliches. Sa may Ramos Compound. Yan daw po. Baka pwede nyo pong matulungan kasi stranded daw po sila dyan. Advisory po ng La Mesa Dam. As of 11:50 ng umaga, 79.41 meters na po ang La Mesa Dam. At inaasahan pa rin po na mukhang mas tataas pa po ito. At yung excess flood water sa La Mesa Dam, may posibilidad na mag-overflow na po. So ingat po tayo dyan sa mga malapit sa area na yan. Ang mga posibleng maapektuhan ay ang Forest Hill Subdivision, ang Fairview, Quirino Highway, Santa Quiteria, maging ang San Bartolome. Sa Valenzuela naman po, malamang ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit baha dyan sa may NLEX, Valenzuela, Barangay Ligon, North Expressway, La Huerta Subdivision at maging ang Malabon. Inaabisuhan po yung mga residente do sa mga nabanggit kong areas na maging mapagmatsyag. Bantayan po nating maigit. Kung tumataas na yung tubig dyan sa inyong mga street, wag mong matigas ang ulo ha kapag pinag-evacuate na po tayo ni na kapitan o nung ibang mga rescuers natin para po iyon sa inyong kapakanan. Ayan po ang pinaka-latest na update dyan nga sa La Mesa Dam. Bureau of Fire Protection hotlines mga kapatid, ilalabas po din natin yan dito sa ating screen just in case kailangan nyo po ng rescue. Ang numero po ay 8426-0219, 8426-0246. Ayan po mga kapatid, ang po pwede nyo pong matawagan sa mga oras na ito just in case kailangan nyo nga po ng tulong or rescue. Ang sitwasyon naman po dyan sa may University of Santo Tomas sa Sampaloc, Manila, matindi na rin po ang pagbabaha. Oo, dyan nga po sa may area na yan ng UST. Well, as expected, lagi naman na talagang nagbabaha dun sa area na yon. Pero marami nagtataka din ngayon dahil etong buhos ng ulan, hindi naman sinlakas ng undoy, pero yung level ng mga baha na nararanasan in different areas, mas matindi. So, we're really hoping na mas umayos yung weather natin para po hindi na masyadong maapektuhan itong mga kapatid natin na nandun sa mga low-lying areas. But anyway, sa oras na 12:23, mamaya po magbibigay pa rin kami ng update sa inyo dito nga kay Bagyong Karina. Ayun daw, ayan, may mga nagbibigay ng update sa atin dito sa TikTok, sa Tayuman daw, hindi na rin passable. At may mga nagpapa-shoutout din naman dito sa mga nanonood sa atin. Antabay lang po kayo ha mga kapatid, susubukan nating may makausap dyan po sa may Marikina area. Siyempre yung Marikina River, binabantayan pa rin po natin yan. Sabi nga natin kanina, 19 meters na yung level ng tubig. Si Sec Benny Laguesma, kanina sa balita nakita ko, maging sa mga pribadong opisina ay pinakakansela na ang mga pasok sa ngayon. Subukan po natin siyang tawagan para mas detalyado. Baka kasi may mga night shift dyan. 'Di ba? Baka hindi nyo na kailangan pumasok. Tignan natin kung ano po ito. Kasi kanina nakita natin yung update na kanselado na rin ang pasok sa mga pribadong opisina at institusyon. Pero sa oras nga na 12:24, Pamigay Wednesday mga kapatid, may segment tayo na ganito para sa mga gustong manalo ng cash prize. Di na kayo mamamroblema. Electronic transfer ang gagawin namin. Di nyo po yan i-claim. Gusto ko dalawa ang maging masaya sa program natin. Kayo ba ay nanonood sa Facebook Live o di kaya naman nakikinig sa radyo? Kung nanonood kayo sa Facebook Live, hanapin niyo po ang Facebook page ng Radyo 5 o di kaya ang Facebook page ko na DJ Chacha. I-share sa inyong mga feed for a chance to win 250 pesos. O electronic transfer lang to mga kapatid. Ngayong araw matatanggap nyo rin. 2 tao po ang bigyan natin ng 250 pesos. Pang-load nyo rin yan
Hello, wala kayong mapupulot na 250 mga kapatid. Simple lamang ang gagawin. Ito, ang mechanics natin ay mag-comment lamang sa ating Facebook page or tumawag sa ating hotline para manalo. Pero siguro para hindi na kayo mahirapan, o sige, para may option na lang, ayan, kasi hindi lahat hindi lahat naka-online. So pwedeng tumawag, pwedeng mag-comment. Ang hotline po natin ay 8631-6674 or 8631-5788. Mamaya pipili po ako ng ating 2 lucky winners na mananalo nga ng cash prize. So, ishare nyo lang sa inyong feed ang Heart to Heart Live, Facebook Live na napapanood ninyo at ilagay nyo ang fresh ni Chacha. Chareng! Kahit wag nyo nalagay yun. Oo, pwedeng ishare nyo. Tapos, sumagot na lang kayo sa heart-to-heart question natin ngayong araw. Mamaya, babalikan po natin yung heart-to-heart question natin na yan. Pero mga kapatid, sobrang special ng araw natin ngayon. Dito nga po sa H2H, pag-uusapan natin at bibigyang linaw ang mga problema sa pamilya, magjowa at syempre pagdating sa usapin ng hindi pagkakaunawaan ng mag-partner, mag-asawa, o magjowa o magkarelasyon. Ito nga po ang heart-to-heart segment kung saan bibigyan natin ng pagkakataong makapagdesisyon at makapili sila anong gusto nilang gawin sa kanilang buhay at relationship. So mamaya meron tayong makakausap na 2 couple na may pinag-aawayan sa ngayon. Ito usong-uso to no? Though ako hindi ako masyadong nag-check kasi kung sino mga pinaglalike ng asawa. Kung gusto niya i-like si Ivana all day, okay lang. Pero sa iba, issue to. Parang nababastusan sila. Pag laging may nilalike na sexing mga photos or videos ng babae, ang jowa nila. So kayo ba dyan mga kapatid? Kung may partner kayo, okay lang ba sa inyo yung mga nagla-like na mga photos and videos? Sa akin, kasi hindi ako nag-check. Siguro nung mga nung mga sabihin na natin na baliw days, paranoid days, chine-check ko talaga yan. 'Di ba? Pati yung mga naka-add sa contact, kilala ko kung sinong bagong na-add. Ganun ko siya kakabisado. Kilala ko rin kung kahit maraming Facebook friends, alam ko pag may na-add na. Ganun kabaliw, bishi. So mga kapatid, sa inyo ba? Okay lang ba na nagla-like yung jowa nyo ng mga photos or videos ng ibang babae o ng ibang lalaki? At kung okay lang, kung okay lang, bigyan nyo ng i-defend nyo kung bakit. Kung hindi naman okay, i-defend nyo rin yung sagot nyo kung bakit hindi okay yan sa inyo. Mamaya ako sasabihin ang final thoughts ko on this. Pero mamaya kasama na natin ngayon, naka-standby na. Kasama na natin ngayon yung mga makakausap natin na magjowa. Babaeng kasama ni Edward sa trabaho. Pinagmumula ng selos ng 2 taong live-in partner na si Kyla. Pero si Edward, todo ang assurance sa kanyang karelasyon na kesyo wala naman dapat daw ikaselo sa kanyang katrabaho na si Pamela. Pero si Kyla hindi pa rin kumbinsido kay Edward matapos mahuli! Eto na pinupusuan at nilalike ng kanyang boyfriend ang mga social media post ng pinagsususpetsahan niyang babae ng jowa niya. Eto, kausapin po natin mula sa Quezon City, 23 years old si Kyla. Hello, Kyla. Hello po. Good morning tuloy. Sorry. Good afternoon. Good afternoon. Oo, good afternoon po sa inyo. Kyla, matanong lang kita, kamusta muna ang sitwasyon dyan sa QC? Saan ka exactly? Okay naman kayo dyan? Okay pa naman po. Ba't parang galit ka ba? Mainit ang ulo mo? O dahil lang sa weather? Ano ba ito? Hindi naman? Hindi ka galit? Hindi naman po. Hindi naman po. Okay po. So, okay kayo dyan? Hindi naman binabaha? Konti lang po. Konti lang. Saan exactly kayo sa QC? Fairview po. Fairview, Quezon City. So, that's good na hindi kayo binabaha. Malay nyo, nasa yayaman ng subdivision to. Ang mga yayamaning subdivision, hindi pwedeng bahain. Kaya anong ginagawa mo sa buhay? Trabaho? Admin po. Admin staff? Yes. Oh, sa gobyerno ba ito? Opo. Ay, sa gobyerno! Nakakain ka ba nun sa sa SONA? Sarap ng menu eh. Hindi ka na-invite na makakain. Hindi po.
Oo, yan ang sinasabi ko. Dapat pati staff, pakainin nyo ng ganong kasarap. Malamang packed lunch ang kinain nyo, no? Opo. Oh, kita nyo, pag mga staff nakapack kayo, ay nako, pack, ganun. Okay, mamaya na to. Tapos na ang komentaryo, Chacha. Hindi tumitigil sa pagkokomentaryo. Anyway, Kyla, so, etong boyfriend mo na si Edward, gano'n na kayo katagal? 2 years po. Dalawang Bali, hindi po taon. kami live-in. Ay, hindi pala sila live-in. Kayo talaga Apo. nagdesisyon na kayo. O sige, okay lang yon. So hindi kayo live-in, 2 years na Apo. kayo. Paano kayo nagkakilala? Yun muna yung gusto ko malaman. Bali, common friends po. Oo. Tapos hanggang sa nagkaanuhan na, Apo. nagkainlaban, ganon. Apo, ganun po. Ito ba yung longest relationship mo? Opo. 2 taon. At si Edward, ano namang ginagawa niya sa buhay at taga saan siya? Taga Mandaluyong po. Anong trabaho ni boyfriend? Staff din po. Staff. Okay, bago ko kausapin si Edward, gusto ko malaman anong issue mo kay Edward para mas klaro. Ikaw na mismo ang magkwento. Opo. Bali, hindi ko po alam kung paranoid lang ako or ano. Kasi, iba po talaga yung yung nasi-feel ko. Kasi po, parang, bakit po kasi siya may pabigay pa may pasabay pa minsan ng almusal. Kunwari, papasok na po siya sa work. Ganon, sabihin niya, sinasabi niya naman po sa akin na bibili po siya ng almusal, bibilhan niya na rin po yung sa work niya, ganon. Pinapaalam niya pa sa'yo na may bibilhan siya ng almusal. Opo, pinapaalam niya naman po sa Ano akin. to? Araw-araw ba yung pagbili niya ng almusal dun sa ka-work niya? Hindi naman po. Oh, hindi naman pala. Malay mo naman parang si Lord de Vera lang. Si Lord naman, I don't think type niya ako. Pero pwede rin. Chareng! Kumbaga mabait lang talaga sa katrabaho. Kanina inaalok ako ng food dito kung ano lang ako eh. Kung opportunista lang ako, magpapalibre ako dyan lagi. Pero hindi naman lagi, hindi araw-araw yung pagbili ng pagkain itong jowa mo dun sa katrabaho. Minsan po, mga 3 times, ganun po. 3 times a week? Yes. Consistent yon? Basta po, bumili po siya ng almusal po niya. Nagbibili rin po. Bakit daw siya ang bumibili? Anong dahilan ni Edward? Nagpapasabay lang daw po. Baka tinatamad lang talagang bumaba at bumili ng pagkain. Pwede rin naman yon. So, pinagseselosan mo yung kawork niya na yon kasi nga parang nasa utak mo, bakit kailangan ibili? Nung una po, ma'am, okay lang po. Okay lang po nung mga una eh. Kaso parang napapansin ko, bakit po ganun? Parang tuwing talagang nagpapasabay na siya. Tapos, yun nga po, friends na po sila sa Facebook. Tapos, puro heart siya sa comment nung katrabaho niya. Oo. And then, nagko-commentan pa sila. Mga ganun po. Parang, sa akin po kasi, sa side ko po is parang nakakabastos po. Na ginagawa niya po yun. Agree. Kasi po may po siya, may karelasyon po siya eh. Okay lang naman po sana kung single siya at mag-heart-heart siya kahit i-heart niya lahat ng post nung girl. May Pero point yung naman. meron po siyang karelasyon, parang hindi naman po tama yata yun. I definitely agree with you. 'Di ba? Parang kasi pag pumasok ka sa relationship, meron ka na talagang mga do's and don'ts dyan. And I think isa Yes ito po. na dapat aware tayo sa feelings ng partner natin. Na parang sinabi na nga sa iyo na nagsiselos tapos bibilan mo pa ng ng pagkain tapos pa-heart-heart ka pa Opo. dyan. Malinaw na nga sa nagsiselos eh. 'Di ba? Sige, Opo. kakausapin ko si Edward, babalikan kita ha. Wag mo ibababa yung phone ha. Okay po. So dahil dito pala, wait lang, bago kita bitawan, dahil dito, kaya magkaaway kayo ngayon or gusto mo nang hiwalayan? Anong eksena? Hindi naman po. Bali, na po kami, parang nagkaroon na kami ng misunderstanding. So, 2 days po kaming hindi kibuan. Okay. So, opo, ngayon po ma'am, gusto ko po kasi talaga na maayos po. Okay. Yung parang mapaliwanagan po siya kung ano yung nararamdaman ko. Kasi sabi niya sa akin is, lang daw ako, OA lang daw po ako, ganun. So gusto ko po, meron pong mag-push sa kanya or mag-advise sa kanya na hindi na po tama or kailangan may limitation. Parang ganun po. Para po maliwanagan po siya. Okay. Sige.
Babalikan kita dyan, ha? Huwag mong ibababa Okay po. ang phone dyan ka lang. Kausapin ko lang na mabilis ang jowa mong si Edward. Si Okay. Edward ng Mandaluyong, 25 years old. Nasa linya na rin po. Hello, Edward. Ano po, DJ siya. Oo. Kamusta dyan sa area nyo, Edward? Maayos naman? Di naman kayo binaha? Bali, lagpas tao na po. Ano yon? Lagpas tao na? Lagpas tao na yung baha. Nasaan ka ngayon? Ako sa Emulo Street po. Saan? Sa Hagdan ba to? Hindi, Mandaluyong. Saan exactly sa Mandaluyong? Sorry, medyo Sa Emulo po. barangay. Anong barangay yan? At anong street? Barangay Hagdan Bato, Libing. Medyo malabo Sa- yung linya ni Edward. Pero Edward, kung hanggang saan yung baha? Lagpas tao na po. Bakit nakakausap ka pa namin? Baka kailangan nyo na mag-evacuate. Binabantayan ko yung gamit eh. Saka mataas naman yung second floor yung bahay. Kaya lang yung sa baba. So, Talagang dun lubog sa na. baba nyo, baha na. Lubog na. Opo, lubog na. So, ikaw na lang mag-isang natitira dito sa bahay nyo. Opo. Nagbabantay ka lang ng gamit nyo. Nasaan na yung ibang mga yung family members mo? Saan sila nag-evacuate? Nag-evacuate na po sa covered street. Hindi ba baka dapat mag-evacuate ka na rin ngayon. Baka mas tumaas pa yung tubig dyan. Okay lang naman po. Bali, carry pa naman. Kerry, sure ka ha? Opo. Diyos ko, pinoproblema natin ang love life niya. Lagpas tao na pala yung baha dun sa kanila. Nakakaloka. Okay, Edward, sure ka, okay lang na pag-usapan natin ito ha? Just let us know pag kailangan mo ng tulong ha? Yes po. Oo, para ma-forward ka namin sa mga pwedeng tumulong sa'yo dyan sa area ninyo. Ulitin lang natin saan yung area nyo? Mandaluyong po. Sa Hagdan Bato. Saan? Hagdan Bato. Barangay Hagdang Bato. Barangay Hagdang Bato. Okay, ingat po sa mga kapatid Bali, natin nandito dyan. naman po yung mga rescue. Bali, nakantabay naman din sila. May mga, yung kulay orange na bangka. Oo, yung bang area nyo na yan talagang ganyan kung bahain? Lagpas tao? O ngayon na lang Opo. ulit? Gaya nung Undoy, ganun din po. Pero ngayon na lang na ulit. Yung huling ganyan kataas na baha, nung Ah, Undoy opo. pa. Bali, ngayon na lang naulit po. Grabe. At malakas pa rin ang ulan dyan sa area mo na yan. Opo, dire-diretso po yung ulan. Oo, malapit daw ito sa Jose Rizal University, tama? Opo, sa RTU. O sige, mag-iingat ka ha. Oo, Diyos ko, parang hubo pa tuloy yung emotions ko kay Edward dahil naawa ako dahil lagpas tao na daw po yung baha dun sa lugar nila. Anyway, Edward, sige, puntahan lang natin tong problema ni Kyla sa'yo. Matanong lang kita, bakit binibilhan mo parati ng pagkain yung workmate mo tapos lagi ka daw naka-heart dun sa mga post niya? Medyo nakakabastos na daw sa girlfriend mo. Ano masasabi mo dun? Wala lang kasi siyang makasabay na magpapabili kasi malayo yung lugar niya. Kaya nag-ano lang po ako. Nagmamagandang loob. Magandang po. Hindi mo siya type. Hindi naman po. Yung pag-heart mo sa mga post niya, nauuna ka pa daw mag-heart dun sa post niya kaysa sa post ng jowa mo. Na-misinterpret niya lang yun. Basta, alam ko, mahal ko yung jowa ko. Mahal mo yung jowa mo. Pero Saka hindi mo siya pagpapalit din. oo, pero kung sakali, hindi mo ipagpapalit, kung dadagdagan mo lang. Tsareng, hindi mo naman dadagdagan. Ay, hindi naman po. Oo. Kung sakali ba nahihiling si Kyla sa'yo na umiwas ka na dyan sa katrabaho mo, kumbaga magiging civil ka na lang sa kanya, wag mo na ibili ng pagkain kasi nga nagsiselo siya, wag ka na rin parating nagha-heart dun sa post, papayag ka ba? Opo. Sigurado ka? Yes po. Oo. Parang nasa gitna na ng baha si Edward. Naririnig ko yung lakas ng ulan. Edward, sure ka okay ka lang? Okay lang po ako. O sige. Edward, so kung sabihin sa'yo ni Kyla na ayoko nang kinakausap mo yan, maging casual ka na lang sa kanya. Pag hindi about sa trabaho, wag na kasi nagsiselos ako. Papayag ka? Yes po. O, yun naman pala. Teka, ito si Kyla. Mag-usap kayong dalawa. Kyla, madali naman palang kausap yung boyfriend mo eh. Hello po. Naku, ma'am. O, ayan, Bakit po sa inyo lang? Teka, usap kayong dalawa. Kamustahin mo muna yung jowa mo. Dahil binabaha yung lugar. Nakakaloka ka. Di ba yun? Sige, mag-usap muna kayo Opo. dyan. Sige. Kumusta ka na sa sobrang lakas ng ulan? Hello? Ay, hindi ko po siya.
Edward? Hindi po siya naririnig. Hindi, actually, ay, hindi siya nagsasalita. Hindi pa siya nagsasalita. Ito na siya. Edward, kinakausap ka niya. Usap kayo. Baby, Hello? sorry kung napapagselos kita. Kasi siguro minsan talaga nangyayari yung nagsiselos yung isang tao. Hindi ko Kasi po naririnig. Hindi pala niya naririnig. Teka, chika na chika si Kuya. Ayusin lang namin. Okay, tingnan niyo muna. Ate, naririnig mo si Kuya. Salita ka nga, Edward. Hello po? Rinig mo na? Baby, Yan po, medyo po. Ayan. Okay, lakas pa natin si Edward. Okay, sige. O, ito. Mag-usap kayong dalawa. Sige. baby, Mm. sorry na kung pinagsiselos kita. Alam ko mahal mo ako, kaya talaga nagsiselos ka. Ayaw mo ako mapunta sa iba. Kasi, siyempre, alam mo naman, na mapagmahal talaga ako. Saka caring. Sorry pala kasi lagi kong binibili ng pagkain si Pamela. Wala kasi siyang baon lagi eh. Naawa naman ako. Ate, sagot ka. Siyempre, kailangan naman may limitation yun, di ba? Sinabi ko na yan sa'yo, pinagtalunan na natin, gano'n. Pero, inuulit-ulit mo pa rin. So, siyempre, kung sinasabi ko sa'yo lagi na kung ikaw yun nasa kalagayan ko, ano yung mararamdaman mo, di ba? Kasi parang sobrang nakakaano sa akin eh. Dahil biruin mo, binibigyan mo pa siya ng effort, di ba? Parang di naman tama kasi may girlfriend kay. Hindi mo naman siya girlfriend eh. Oo Work nga. mo lang siya, Agree. 'di ba? Totoo yan, So Mars. dapat hindi ganun yung effort na ibinibigay mo sa kanya. Huwag ka masyadong pala effort. Di mo naman jowa. Ganun po siya, ma'am. Kaya Pero sa, sobrang Kayla, sa ibang sa ibang babae, ma-effort din talaga siya. Opo, minsan po kasi nai-misinterpret na po siya ng mga Oo. Pero ibang babae. kaya ka nga na in love yata sa kanya dahil masyado siyang mabait. Opo. Mm-mm. Pero maganda yung bringing up mo. Minsan nami-misinterpret na siya ng iba. Edward, wag masyado mabait kasi yung pagiging mabait mo, pagka may mga babae sa paligid mo na sobrang hopeless magka-jowa, yung mga asang-asa, kahit wala ka namang gusto, baka ma-misinterpret ka nga. Totoo yung sinasabi ng girlfriend mo. So ngayon, anong decision mo, Edward? Ikaw ba susunod ka na sa gustong mangyari ng girlfriend mo? Kasi pag may karelasyon ka, ang inuuna mo dapat na feelings ay yung feelings ng partner mo, hindi yung kakainin ng iba. Partner mo muna bago ibang tao. So anong decision mo? Bali, kakusapin ko lang yung kawig ko na hindi na ako Hindi, wag mo nang kausapin, Edward. Wala ka namang obligasyon dun eh. iwasan ko na lang Kumbaga, mag-uusap kayo pag about work, pero iwasan mo na. Pag hindi tungkol sa trabaho, wala namang dapat pag-usapan pa. Parang ganun, casual na lang kayo, di ba? Okay po. Oo, wag ka nang magpaka-PA sa kanya. Bakit mo binibila ng pagkain? Hindi naman dapat. Naaapektuhan na yung relationship mo kay Kyla. Okay po. Oo, siguro Hindi ko ngayon, na po bibilan. hindi na daw niya gagawin, Kyla, dahil hindi niya nagagawin yun, i-rescue mo na itong jowa mo. Charing! O sige, final words na lang para sa isa't isa. Kyla, anong gusto mong sabihin kay Edward? Baby, sana tuparin mo yung sinabi mo. Huwag mo na akong bigyan ng ikasasama ng loob ko. Or huwag mo na akong bigyan ng dahilan para magselos pa ako. Kasi tiwala ako sa iyo eh. Kaso, yun nga, hindi ako tiwala dun sa mga taong nakapaligid sa iyo. Lalo na babae. Kasi nga, lagi kanila nami-misinterpret talaga. So, sa'yo naman, tiwala ako. Pero minsan, nakakaasar lang talaga yung sobra-sobra mong care sa ibang tao. So, bawas-bawasan mo yun. Okay. Edward, ikaw naman, anong gusto mong sabihin dito sa girlfriend mo, si Kyla? Kayla, sorry pala. Kasi, siyempre, nasasaktan kita. Kahit na hindi ko namang gusto talaga na saktan ka. Pero, iwasan ko na rin siya para sa ating pagmamahalan. Siyempre, para itiwala ko rin sa akin. Hindi na tayo magkakaaway. Kasi nakaraan, ang tagal natin din nag-usap.
dahil dyan sa nangyari na yan. Okay. Sana maayos nyo na to. Pero bago natin ibaba ang telepono, makinig kayo sa sasabihin ni Tita Chacha. Wow. Oh, mga kasing idaran ko lang to, no? Tapos pangangaralan ko, nakakaloka. Anyway, Edward and Kyla. Okay, start muna tayo with Edward. Edward, nasabi ko na sa'yo kanina na pag may karelasyon ka na, dapat kinoconsider mo yung feelings ng partner mo. Since nasabi na sa'yo ni Kyla before na nagsiselo siya dun sa katrabaho mo, at may dahilan naman siya para magselos kasi masyado kang nagbibigay ng effort at ng atensyon dun sa katrabaho. Dahil uncomfortable yung partner mo, dapat makinig ka sa sinasabi niya. Kung talagang importante siya sa'yo, siya muna yung unahin mo. Feelings niya muna yung i-consider mo. Ngayon, ikaw naman, Kyla. Kyla, are you there? Yes po. Oo. Sa mga ganitong klase ng pagkakataon na meron kang nafe-feel na hindi, kumbaga, nagsiselos ka at hindi ka komportable sa sitwasyon, maganda talaga na sinasabi mo na directly agad sa jowa mo. Naiintindihan ko kung saan ka humuhugot. Hindi ito selos na wala lang. Kumbaga, may pinaghugutan talaga, may pinanggalingan at kumbaga, deserve mo, hindi deserve understandable kung ano man yung nafe-feel mo ngayon. Apo. Dapat Thank lang you mas po. mas vocal ka dun sa nafe-feel mo and sasabihin mo siya ng maayos sa partner mo. Hindi nakasigaw, hindi yung pagalit, yung maayos talaga. Yung ganitong klase ng problema, Edward and Kyla, maganda rin minsan sa relasyon yung ganyan, yung may selosan factor. Kasi, di ba, pag nagsiselos yung partner natin, minsan mas nakakaano nga yun mas nakaka-spice ng relationship kasi parang, uy, may asim pa rin ako sa partner ko kahit matagal na kami. Iniisip pa rin niya na posible akong agawin ng iba o parang na may magkakagusto pa rin sa akin kahit magjowa na kami. So, nakaka-spice yan ng relationship, just not too much at dapat na pag-uusapan nyo talaga kung ano man yung problema. Okay? Apo. Edward, once again, Edward, kung kailangan mo ng tulong, naririnig ko yung parang ulan at baha dyan sa area nyo. Please let us know. Nandito si Jeff Batlanggaw, yung producer natin, para tulungan ka, ha? Apo. Okay lang po ako. Okay. Salamat. Maraming salamat, Kyla and Edward. Yan nga po yung mga... Thank you po. Thank you so much. Yan nga po ang Thank you heart-to-heart callers natin ngayong afternoon na ito ng Wednesday sa oras na 12:47. Cebu Pacific Advisory lamang po tayo, mga kapatid. Sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 4, kung saan nandoon ang SEBGO operation ng Cebu Pacific, sarado po yan ngayon dahil sa matinding pagbabaha. So lahat ng Cebu Pacific or SEBGO flights, madadivert po yan sa NAIA Terminal 3. Pwede nyo pong tignan yung kanilang Twitter, website, or Facebook page para mas updated kayo, lalo pa para dun sa mga may flights kung tuloy ba o hindi. Ito pong mga flights o yung mga lipad ninyo. Ang sitwasyon naman po dyan sa Batanes kung saan matindi din ang nararanasan na ulan ng ating mga kapatid, masungit pa rin daw po ang panahon dyan at hindi pa rin maganda yung weather. Huli nga pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 345 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Kanina po yan, bandang mga alas 11 ng umaga. Mabilis na update lamang po tayo, bago po tayo magpaalam dito sa ating programa. Nasa NDRRMC na po ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang situation briefing sa NDRRMC patungkol pa rin sa epekto ng Bagyong Karina at ng Habagat. Sa latest Tropical Cyclone Bulletin nga po ng Pag-asa tungkol pa rin kay Bagyong Karina, patuloy ang paglakas ng bagyo habang papalapit po sa bansang Taiwan. Namataan ng mata ng bagyo sa layong 345 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes at taglay pa rin po niyan ang lakas na 165 kilometers per hour. Malapit po yan sa gitna at pagbugso naman na 205 kilometers per hour. Gumagalaw po yan pahilagang silangan sa bilis na 15 kph. At dahil nga sa paghila ng Bagyong Karina sa Habagat, asahan pa rin po, ayon po yan sa Pag-asa kanina, asahan pa rin ang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa.
As of 11 a.m. nga kanina, nasa red warning level ang Metro Manila, Rizal, Bataan, Bulacan, Pampanga at maging ang Zambales. Orange warning level naman po ang lalawigan ng Tarlac. Samantala, yellow warning level sa Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at Quezon. Partikular sa General Nakar, Infanta, Real, Mauban, Sampaloc at kabilang sa mga binabantayan ngayon ang level ng tubig dyan po sa Marikina River. Kaninang 11:40 ng umaga, nasa 19.2 meters na po ang tubig sa Marikina at patuloy pa rin sa pagtaas. Lumagpas na rin sa alarm level ang level ng tubig sa Angat Dam kung saan nasa 79.3 meters na po ito at patuloy pa rin ang pagtaas sa mga oras na ito. At dyan nga po sa Marikina City, malapit sa Marikina River, hindi na rin po madaanan ang barangka o ang barangay-barangka sa Marikina dahil pa rin sa patuloy na pag-apaw ng ilog po dyan. Congratulations muna! Unang winner natin ng 250,000 na masasabi ko. Pesos lang po. Bigay na natin kay Edward ng Mandaluyong yan kasi naman binabaha siya doon para kung meron pa mga bukas na kainan doon sa kanila, diba, makabili naman ng pagkain. At si Emeline Bananya ng Legazpi Albay. Yan po ang dalawang winners natin. Kukontakin po kayo nitong ating mga kasamahan dito, si Jeff Batlanggaw, para ma-send ang pera po via electronic transfer sa inyong mga account. At sa oras nga na 1:03, magpapaalam na po kami mga kapatid. Baka daw makaranas ng kawalan ng kuryente dyan po sa may Caloocan at Quezon City. Abang-abang po kayo mga kapatid. At ingat pa rin po tayo. Sabi nga ng Pag-asa kanina, dire-diretso pa rin daw po nating mararanasan ang masamang panahon. Ang dami na rin pong nagpaparescue dyan sa may G. Araneta Avenue sa Quezon City. Let's all hope and pray na humupa na po ang baha at tumigil na ang malakas na pag-ulan. Stay safe everyone. Nakasama nyo nga po dito sa programang Nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. My name is Chacha. Dito pa rin sa Radyo 5, 92.3 True FM. Susunod, Christy for Minute with Nanay Christy Fermin. Paalam mga kapatid.